Hi, good morning, ka-coffee. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Hoy, mukhang idadaan ni Sara Duterte itong kanyang impeachment case sa technicalities. Medyo nagkakaroon ng liwanag eh. Yung Korte Suprema sumulat na sa House of Representatives at dyan po sa Senado at may pinapasagot sa kanila. Kung inyong matatandaan ha, may kampo o may mga abogado in the name of Israelito Torion at ang kampo ni Sara Duterte, sumulat sila dyan sa Korte Suprema and they are questioning the constitutionality of the impeachment cases filed against Sara Duterte. In short, sinasabi nila, hindi constitutional yan. Hindi alinsunod sa batas o labag sa batas yung impeachment case na yan na uusad na dyan sa Senado. Yan ang kanilang argumento. Kaya tumakbo sila dyan sa Korte Suprema. Nakapagtataka ngayon ka-coffee, no? Sabi ni Sara Duterte, gusto ko ng bloodbath. Paano magkakaroon ng bloodbath? Ikaw mismo, ayaw mong umusad yung impeachment case na yan. Kasi once na umusad yung impeachment case na yan, sirang-sira si Sara Duterte dyan. Mabubuksan yung mga ebidensya dyan sa Senado. Isa-isang hihimayin yung mga ebidensya na yan at matibay yung hawak ng prosecution. Talagang tutuluyan si Sara Duterte. Talagang makukonvict siya once na umusad yung impeachment case na yan. Kaya naman, dinadaan nila ngayon sa technicalities. Ang Korte Suprema, may nag-utos na sa HOR. Kasi yan na lang ang pag-asa nila, Sara eh. Kasi kahit marami silang kakampi dyan sa Senado, hindi sila lulusot dyan eh. Talagang mukhang makukonvict siya dyan sa Senado once na umusa dyan. Kaya Korte Suprema sila nagpapatulong. Sino ba mga nag-appoint ng mga associate justices o ng mga justices dyan sa Korte Suprema? Uy, alam nyo na, hindi natin sinasabi na bias ang Supreme Court. No? Ako, tiwala pa rin ako sa Supreme Court. Pero tingnan lang natin yung mga possibilities. Hindi natin alam. Baka biglang kumampi yan sa kampo ni Sara Duterte or hindi man kumampi, sorry for the term, maging favorable yung decision nila kay Sara Duterte. Ibig sabihin, unconstitutional yung impeachment proceedings na tatakbo o tumatakbo dyan sa Senado. Wala, absuelto. 1-year rule ban. Hindi siya pwede sampahan ng impeachment case. Nadaan pala sa technicalities. Anyway, sige. Dito tayo sa sulat ng Supreme Court. Ito, nasa headline to ng ABS-CBN, no? Kung hindi nyo pa nababasa, SC or Supreme Court orders House, ganun din po ang Senado, to submit information on Duterte impeachment. Headline pa lang eh, di ba? Parang sabi ng mga kritiko nga eh, bakit nangingialam ang Korte Suprema dyan? Di ba impeachment case na yan? Dapat sa Senado na yan eh, kasi trabaho na ng Congress yan eh. Bakit biglang umeksena itong Korte Suprema? Pero sige, karapatan nila yan, kataas-taas ang hukuman yan, di ba? The Supreme Court has ordered both chambers of Congress. Pag sinabi mo Congress ka-coffee, dalawa yan ha, Senado at itong House of Representatives, to submit documents and information on the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, including whether House members, and I quote, had time to peruse the charges and the evidence before signing the articles of impeachment transmitted to the Senate. Bakit bigla nagkaganito? Bakit sinisilip na itong HOR? Biglang nagkaroon ng ganitong eksena. Yung detalye o pinagdaanan ng impeachment case na yan bago nakarating yung articles of impeachment dyan sa Senado, hinihimay ng Korte Suprema at sinisilip ang bawat prosesong pinagdaanan. Ang basa ko dyan, naghahanap ng irregularities. At once na may makitang irregularities, susuporta yan doon sa claims nila na unconstitutional itong impeachment case ni Sara Duterte at hindi dapat umusa dyan sa Senado. The Supreme Court issued the order in relation to the separate petitions by Vice President Duterte and by Kingdom of Jesus Christ lawyer Israelito Torion questioning the legality of the impeachment proceedings. Dalawa pala yan eh, kampo ni Inday at itong si Torion. Si Torion, may eksena din ito eh. Sir, di ka na nakontento dyan sa kaso ni Kibuloy, di ba? Pag igihin mo na yung kaso ni Kibuloy, bakit nakikisali ka pa dyan sa impeachment case na yan? Di ba? Kulang pa ba? What the Supreme Court is asking for? One, isa-isahin natin ito. The High Court sought information on, number one, who prepared the draft articles of impeachment. Di ba? Kasi naipasa na yan dyan sa Senado. Though basic lang naman ito, madadali lang naman ito mga tanong ng Korte Suprema, pero mapapaisip ka nila, bakit biglang ganyan? Bakit biglang nagkaroon ng ganyang eksena?
Sino daw po yung nag-prepare o naghanda nitong draft ng articles of impeachment? Na-publish na yan ka-coffee, nakita natin yan. Iyan yung mga, itong articles of impeachment, ito yung mga scenario, ito yung mga sitwasyon, ito yung mga pagkakasala, allegedly, ni Inday Sara Duterte na dahilan para siya ima-impeach. Whether the draft and evidence were circulated to all House members. Syempre, may mga miyembro ng House of Representatives na pro-Sara yan. Malamang sasabihin dyan, hindi nakarating sa amin yan. Di ba? O, naghanap na nagkakampi yan. When the articles were included in the order of business for plenary consideration, o timeline, naghanap ng timeline, whether Duterte, si Sara was given the opportunity to be heard on the evidence shared with House members. When the first 3 impeachment complaints were filed and their status. Kasi ang pinaka-claim ka-coffee dito ng kampo ni Inday Sara Duterte, no, ay itong pang-apat, yung first 3, bagamat verified yan, hindi napasa yan sa House Committee on Justice. Yung pang-apat, yan na yung binoto na pinagkasunduan na ng HOR yan at yan ay umusad. Kaunting background tayo, di ba? 4 yan eh, di ba? Yung 3. Yung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, dahil meron ng 3, may first 3 na impeachment complaint. Dapat itong pang-apat na yan na judge na siya ngayon sa Senado, dapat unconstitutional na yan kasi may 1-year rule ban. Hindi ka pwedeng sampahan ng isa pang impeachment case or more than 1 impeachment case sa loob ng isang taon. So yan ang kanilang question dyan. Pero malinaw naman na yung unang 3 ay hindi naman umusad yan. Hindi nga na-refer yan sa House Committee on Justice. Kasi madali lang yan eh. Alam mo kung magiging pilosopo lang tayo dyan, o halimbawa kakampi ni Sara Duterte o mag-file dyan ng impeachment case o kuha siya ng isang congressman na mag-i-sponsor sa kanya, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng sampahan ng ikalawa kahit hindi naman napapasa pa o hindi pa na-forward sa House Committee on Justice yung impeachment case na yan. Diba? O hindi siya pwede, absuelto na siya kahit na decoy lang yung una o kaya sugo lang ng kampo ni Sara Duterte. Isa pa, hinihingi ng Korte Suprema when the first 3 impeachment complaints were filed and their status. Gusto malinawan ng Korte Suprema dyan. How many days had lapsed from the endorsement for transmittal to the office of House Speaker and eventual inclusion in the order of business. Ito mga detalye na yan, madali lang naman yan. Kung tutuusin, mabilis lang yan. Actually, mas maraming kailangan sumagot dito itong House of Representatives, di ba? Sa tingin ko dito sa mga questions na ito, directed yan sa HOR. Sila dapat ang sumagot yan. For sure, may sagot sila dyan. Sa dinami-dami ng abogado dyan sa HOR, alam nila yung procedure dyan, alam nila yung process dyan. At masasagot naman nila yan. Ang atin lang, mukhang nakahanap ng palusot eh. Mukhang nakahanap ng diskarte itong kampo ni Sara Duterte. Actually, ano ito eh, delaying tactics lang ito. Siyempre, ilang araw ang binibigyan ng Korte Suprema dyan para sagutin nyo. I-assess ng Korte Suprema, magkakaroon ng ruling, etc. etc. Na posible magpa-delay sa impeachment trial na uusad dyan sa Senado. Kasi pwede sabihin ng kanilang kampo, may pending case kami sa Korte Suprema, di ba? Anyway, tingnan natin kung paano magiging argumento dyan ng defense at ng prosecution, no? Isa pa sa hinihingi ng Korte Suprema, whether the House Secretary General, si Reginald Velasco, has discretion on when to transmit complaints to the office of the House Speaker and whether he can refuse to do so. Isa yan. Medyo problematic tayo. Kung inyong matatandaan, no, na ating mga previous vlogs, medyo nagagalit na rin tayo dito kay Reginald Velasco kasi bakit pinapatagal niya sa kanyang opisina o bakit ang tagal niyang i-transmit yung mga impeachment complaints 1, 2, 3 sa opisina ni Speaker o kung sa Committee on Justice, di ba? Yan ang isang problema natin pero hindi natin alam kung paano lulusutan ng HOR. Problema na nila yan. House to comply. The House of Representatives confirmed receiving the Supreme Court's notice on Thursday. We will comply with the order of the SC, House Impeachment Prosecutor and Manila 3rd District Representative Joel Chu was said. House Secretary General Reginald Velasco, ina-assert niya rin po the impeachment proceedings complied with the rules, adding the Constitution does not specify how soon complaints should be transmitted to the office of the House Speaker. Total, judge naman yan. Again, magagaling ito mga abogado na to.
For sure, alam nilang grupo ng prosecution yan. Nila Attorney Joel Chua, nila Representative Joel Chua, alam nila yan. At alam nila yan na kung may violate sila, posibleng madaan sa technicalities at mabasura yung impeachment case na yan. Tulad ng sinasabi ko kanina, sangkaterbang abogado ang nandiyan sa House of Representatives at baka malusutan pa sila. Sana wag naman kasi wala lang. Nakalayas na lang sa pananagutan itong si Inday Sara Duterte once na mangyari yan. Pagdating naman sa Senado, ito naman sinasabi ng Senado, no, the Senate remains dedicated to respecting the judicial process and the sub judice rule on this matter. That is why it will prudently refrain from giving any further comments in public, as should all parties. Medyo tahimik ang Senado dito. Actually, ang Senado, hindi naman sila, kumbaga, pinadala lang din sila na sulat, pero karamihan ng mga tanong po ay address doon sa House of Representatives. So, malaking challenge yan ngayon. At nag-commit naman ang HOR na sasagutin nila itong mga tanong ng Korte Suprema. Dapat agad-agad, di ba, para mabilis na umusad na yung kaso na yan. Kasi talagang si Sara Duterte, gagawan niya ng paraan yan eh. Didiskartehan at didiskartehan niya yan eh, para hindi umusad yung impeachment case na yan. Dahil tulad ng sinasabi natin, once na mauubusad na yan, mabubulgar yung kanyang mga kalukuhan. Lahat yan maglalabasan. Yung mga pagbabayad niya, pagsusuhol niya sa mga empleyado ng Department of Education, ang Office of the Vice President, pagwawaldas dyan sa 125 million pesos confidential funds sa loob lang ng 11 days, at ng iba pang pondo, mga hindi maipaliwanag. Naku po, lahat yan maglalabasan once na umusad na itong impeachment proceedings dyan sa Senado. Kaya ginagawa nila ng paraan. Kaya kinakailangan talaga nila, nagdodoble kayo na itong mga to na wag nang umusad dyan. Kumbaga prevention na lang ito para sa kampo ni Sara Duterte. Once na mangyari yan, kawawa ang taong bayan dyan. Hindi natin mapapanagot si Sara Duterte na malinaw naman na nagkasala siya. Sa investigasyon ng House of Representatives ng Quadcom, maraming mga mga witnesses, mga empleyado ni Sara Duterte na umamin mismo na sinusuhulan sila at nakakatanggap sila ng envelope every month dito kay Sara Duterte. Ano na lang yun? Bura na lang, absuelto na lang yun. Dinaan na lang sa technicalities. Mahirap-hirap yan, ka-coffee. Kaya dapat pumanig sa katotohanan. Huwag i-absuelto si Sara kung nagkamali siya. Actually, dapat hindi nga siya matakot eh. Kung confident siya na wala siyang kasalanan eh. Dapat lakasan niya yung loob niya. Humarap siya sa impeachment proceedings para ipahiya niya yung Quadcom. Nagkamali ang Quadcom, di ba? Kung sa tingin ni Sara Duterte, inosente talaga siya, punta siya ng Senado. Hayaan niyang umusad yung impeachment proceedings na yan at supalpalin niya itong prosecution. Kung totoong inosente siya, di ba? Hahayaan niya na umusad yung case na yan. At ipahiya niya yung prosecution na nagkamali sila at pinunterya siya ng pinunterya. Ganun lang yun eh. Pero hindi eh. Gusto niya wag nang mag-proceed eh. Kasi alam niya na mapapahiya siya, alam niya na mapapahamak siya once na umusad yung impeachment case na yan. Oy, magbantay tayo ka-coffee ha. Sana ang Korte Suprema, tayo napakataas ng respeto natin sa Korte Suprema, no? Maging patas sila sa kanilang decision. May mga previous rulings na naman dyan eh. So may mga landmark cases na dyan na magiging batayan na lang nila yan. Bagamat ano pa man yan, wala tayong magagawa. Korte Suprema yan. Ano man ang kanilang desisyon. So, antabayanan natin yung kanilang magiging desisyon dyan. Ako, as of the moment, mataas pa rin po ang tiwala ko sa Korte Suprema. Pero binibigyan lang natin ng possibilities. Ito yung potentially o posible na mangyari. Posible na mabasura itong impeachment case ni Sara Duterte at dahilan ay technicalities. Huwag naman po sana. Sige, anong komento nyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Iba na sa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Mga nasa YouTube, please click lang po na subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.